Alamin natin mula sa ating trio tagapayo, Dr. Love, ano ang nakasaad sa salita ng Panginoon tungkol sa pagsasangla at pagbebenta ng laman? Ang nakikita ko rito, everyday, parang bunga ito ng kahirapan. Hindi na matatapos ang problema natin sa kahirapan. Kaya kailangan kumilos tayo. Gumawa tayo ng ibang paraan para maka-catch up tayo dun sa pangangailangan natin. Meron tayong dapat baguhin sa buhay natin. Now, prostitution. Meron tayong dalawang kasalanan. The sin of commission and the sin of omission. Okay? Yung bagay na magagawa sana natin pero hindi natin ginawa, kasalanan yun. Ano? Pero yung ginawa natin dahil gusto natin gawing kasalanan, that's a sin of commission. No? Matagal ng panahon pa ng Sodom and Gomorrah, and even Sodom and Gomorrah, mas matanda pa yung prostitution. Bakit? Kasi napakadaling kumita. I think it's about time. Pag-isipan natin, mahalaga ba sa atin ang relasyon natin sa Diyos? Sa inyo lang yun, ano? Sa atin, personal po yan. Personal. Sa ating lipunan, hindi namin kayo mahatulan. Pero may masasabi kami sa uri ng ginagawa ninyo na maaaring maka-apekto sa lipunan. Kung hindi maganda, pwede na tayo magbago. Mabait ang Diyos. Mabait ang Diyos, mga ate. Hindi tatandaan ng Diyos ang kasalanan nyo. Nililimot niya yan. Bibigyan ka ng panibagong pagkakataon, bibigyan ka niya ng biyaya, siksik, liglig, umaapaw. Isuko mo lang ang sarili mo sa Kanya. And that's a new life. Thank you, Dr. Love. Amen. Sana nga yun ang mangyari sa buhay ni Gina. Kasi siguro may dahilan din kung bakit ka nandito ngayon. Ano? May dahilan din ang lahat para makahanap tayo ng paraan at magbago na tayo ng kabuhayan. Ano? Okay. So, hindi na kailangan magsanla ng kahit na ano. So, ngayon, eto, Dr. Camille, sa kagipitan, bakit nga ba ang babae, naiisip na gawin yun? Well, una, mahilig sa pagsasanla ang Pilipino, Pagkatapos, yan, prostitution. Unang-una, napakahirap talaga ate ko rin pag sinasabi natin yung about prostitution kasi ang isipin natin palagi, it's one way na madaling kumita, lalo na pag malaki ang pangangailangan. Pero tatandaan nyo, siguro ito rin yung magandang pagkakataon, Gina, ang face-to-face nagbibigay ng opportunity para magbago ang isang tao. So sana makita mo yun, yung binibigay naming oportunidad sa'yo. Dahil kasi yung pagbabago na ito, it doesn't mean na kailangan mabilisan din kumita ng pera. Kung hindi, matuto ka. Morally, ibig sabihin yung magiging maayos at magiging mabuti kang tao. Just the same, Aling Mayan, sana maintindihan nyo, kung kayo po ay mahilig na sabihin na natin, kumukuha ng mga sinasanlang ganyan, bakit yung ginagawa yun? Ang iniisip ko tuloy, mas malaki kikitain ko pag binenta ko na yung bagay na yun So, iba rin po yun. So, ito yung isang oportunidad para sabihin natin na ang face-to-face ay nagbibigay ng pagkakataon na merong pag-asa ang buhay para magbago. So, sana gawin niyo po yun dahil kasi malaki pong opportunity ang binibigay sa inyo ni Ate Coring. Yun lang po. Ay, nako, thank you po. Salamat. Attorney Karen, bilang solo parent, tsaka sa mga nangangailangan tulad nila, ano-ano ang mga probisyon ng gobyerno o pwedeng lapitan sa LGU o kaya sa barangay captain? Sa ngayon kasi, Ate Coring, karamihan ng mga pwedeng kunin ay mga social services na paiba-iba pa. Yung nabanggit niyo po kanina, 4Ps, meron ganyan, pero depende yan sa qualification nung mag-a-apply. Kaya para sa mga magulang, kailangan talaga, una, yung family planning, importante na planuhin ninyo kung ilan yung kaya nyo lang suportahan na anak. Pero kung nandyan na yun, maging masipag po tayo na alamin, magtanong tayo sa ating barangay kung ano yung mga pwedeng assistance. Kasi meron mga medical, kasama yan usually sa mga assistance para sa mga anak. At pa yung pagpapaaral din. Marami pong local governments na nagpo-provide naman ng free educational services. Oo. Pero yun na nga sinasabi ko, hindi nila malalaman lahat ng pwedeng ibigay na provision ng gobyerno kung hindi rin sila pupunta sa kanilang leader at tatanungin. At trabaho ng barangay captain ninyo, ipaliwanag sa inyo lahat yan. Para sa mga anak ninyo, lalo kung solo parent kayo. Oo, kailangan
tayo rin ang magsisikap na umabot sa solusyon sa ating mga problema.